Some of God's greatest blessings don't come tied with ribbons or wrapped in shiny paper. They come quietly through growth, patience, resilience, especially when life doesn't unfold the way we hoped. When we train our hearts to see beyond the surface, we notice the unseen gifts: peace in chaos, courage in weakness, forgiveness in failure, and even strength in seasons we once feared. Sometimes, God builds our character before our comfort. And in relationships, in work, in the church, He fills our day with blessings far too precious to fit inside any box. So today, which gift from God, unseen, unexpected, or unwrapped, do you need to recognize? Find the mystery as we witness the gifts you can't wrap today on Good Morning Pastor. Usa ka malipayong adlong ipapahulay mga kapaglaom, ikaduha ta nga Sabado karon sa atong Good Morning Pastor. Now this morning, atong makauban ang atong amahan dinhi sa Southwestern Union Conference. Walay-lain, Pastor Jerry Patalingho. Good morning, Pastor. Good morning, Pastor. Good morning, maayong buntag sa tanan sad sa atong mga kapaglaom, atong mga viewers. Daghan kayong nagsunod sa tuang programa. Labi na gyud diha sa Laverne Church sa USA. Yes. Gani si Sister Aldin nagtawag sa bag-ulay isa nga nagsunod ko pirmi ana. Thank you very much sa topo diha. Inyong gi-mention kaganiha si Brother Sammy Salarda. He's always supporting us in the Philippines. And of course, sa tanan nga mga viewers nato. Naapoy viewers nato sindangan. Sa Helping Hands Adventist College, Dr. Pio Cernal, and also his beloved wife. Thank you, Yes, Pastor. thank you, Salamat Pastor. sa pagpatag sa iyo, Pastor. Yeah. Talking about Kasami, good morning, Dia Kuya, and Ate Alden, and Septi and family. Thank you so much, and Don, and Sam, good morning, kaniyang tanan. Ang atong topic karon, Pastor, is the gifts we cannot wrap. Daghan mga butang sa kinubuhi nga, wala na to na-appreciate, kaya abi na to, ang mga gasa na to nadawat, yung kanang bonus lang ba? Mga bonus, 13th month, 14th month, di ba? Mga kapaglaw, makarelate mong tanan. Pero doon yung mga panahon sa atong kinabuhi nga makarealize na nga murag wala koy pero bitaw gunahuna kang murag koy achievements nga you are stuck in the middle of somewhere in your journey, and then you realize nga ay murag wala na himo successful ang ako mga plans this year. Pastor, how do we recognize growth, resilience, and the things that happened inside us that are truly gifts na wala na to siya nakita? And karon sa dihang maghunahuna kang wala ka achievement, unsaon nimo nga mag-go back ka sa imong life, and then you will recognize that there's something that happened inside you? Well, actually, we have to build up our personality. Kaya sa imong God, mga kapaglaom, kanang bitang low self-esteem ta, mo gini usang maka-negatibo sa tuwa. Pero gani kung na to nga, I can do that. Of course, we cannot do it by ourselves, but with God, then we can do it. Atong limitahan magod mga kapaglao, makigsunan mga viewers nato, nga ang panalangin sa Ginoo kanang malipay rata, kanang nakatag kwarta, dili ba ko na mao mo na ang kanang the gift that cannot be wrapped. Mo gina ang mga gasa nga una-una na to murag wala man, pero naarago na it depends upon ourselves. Muna nga mga kapaglaom, atong himuod yun nga ang atong kaugalingon, positibo ta kanunay. Kaya kung imong tanaw ang Jeremiah 29:11, ingon sa I know the plans I have for you. Kaya balo ang Ginoo. Kaya balo sa unsay maayo sa tuwa. Dili para sa tuang kadautan o sa kasubanan, pero alang sa tuong kalipayan. Muna di ginato maputos nga gasa gikan sa Dios. Kana, Pastor, ba, this is really a personal question and genuine question coming from my heart. Kay unsaon na tong namo yung mga time, Pastor, nga yes, we're thinking mahimot ang positive, as you said, Pastor, kinahanglan ta mahimong positive lang sa kinabuhi, but unsaon man na siya nga mahimo kang positive nga namo yung mga times like currently I'm into the situation nga I cannot really get the positivity out of life, but how can I like bring it back to my heart, Pastor? Yeah, if that thing or that case will happen to you, the only thing, Charm, is you have to pray. Ampo ra gyud. You know, there were times nga inana sa akong gibati. But you know,
when you pray to the Lord and then pour out everything to Him and trust Him, I know that He can do everything that you need. Usahay magod ka nang once magod na to, gusto ko. Ano, ang Ginoo dili kay mo na nga, ang Ginoo nga, God will supply all your needs, not all what you want. Mo na problema na to, kay naanang needs na to, gihatag na, pero kay dili pagyo mao. So we are striving more, kaya gusto ta nga ato mga wants, mahatag yun sa Ginoo. Basta unsaon na to pagdawat nga ang Ginoo naghatag man to panalangin. Sa atong kaugalingon unsaon na to pagdawat kinasing-kasing nga kaniday ang naggihatag sa Ginoo. Dili ang atong gusto. Yan. Naina na kayo sa listen. Actually, para sa tuatanan, my dream before when I was still in elementary to become an engineer. Oh. O ginasa. Pero it turned out to become a pastor. You see? So doon natin mga plano. Muna lagi nga na ako'y plano sa inyo ha. Pero ang inyong plano, dili na makong plano. That's why we have to fall in line to the plans of God. Sometimes, God's plan may not be our plans. But we have to fall in line to the plans of God. Pagkadaghang plano na to, nga mo ni pero wa man nahimo. Pero naay plano ang Ginoo para sa to alain. Amen. That is why we need to accept everything. Bisag Ginoo, wala man natuman akong pagandoy, wala man ko nahimong engineer, and then nahimo mo kong pastor, so be it. And that's the plan of God in your life. Nakoy nabasahan, Pastor, nga, ang antidote daw sa anxieties and doubts, worries, is to be grateful. Nakadungog na puntaan ni sige nga kinhanglan ka, count your blessings, name them one by one. How important it is to bring out all the good gifts that God has given you this year para matabunan ang tanan ng mga doubts, ng mga worries sa atong kinabuhi nga aron ma-highlight ang blessing, Pastor. Yan natin niya kumasaw din niya ang Isaiah 55 verses 6, 7, and 8. Ganahan ko ani nga teksto, actually ingon dinhi, so you should look for the Lord before it's too late. You should call on Him now while He is near. Kana bitaw nga gusto na ko ang mahimo ni. Pero sometimes we will call God at the time that we are in need. Pero kung magsikag tawag sa Ginoo, kinundong bitaw ko, Charm, nga when Abraham was called by God, mabitaw na ingon nga, saan ako pahibalo nga Ginoo ni gito nagsulti? Ang muna ni plano sa Ginoo. If you use yourselves to be in tune with God, kabalo kag ay tigog ni sa Ginoo. Kaya nga Abraham in Genesis chapter 12, yan na siya nga lakaw ka nga to sa yuta sa Kanaan. And then Abraham, he did not question, mausa mo ko dito, layo man kaayo. And then if you try to read in verses 1 to 5, grabe yun ang lakaw din sa Abraham, dalapi ang asawa, gibiyaan nila ang Haran, just to go to the place where they do not know. Muna yung nga, was sa kabalo ko na sumabot. Actually, was kalayo gud kayo lang sakyanan, asnor gud kabayo ra. Pero ni ato si Abraham. And then the second point, si Abraham na pod in chapter 22. First 5 verses. Ingon na po na Ginoo, Abraham, na naman si anak. Adto ka nga to sa Moraya, daday mo anak ihala didto. You can imagine, gikan sa Haran, gipalakaw sa Canaan. Karon natagaan sa panalangin, gitawag na po si Ginoo kay ipahatag iyang anak. So, how will you know, how did Abraham know that was the word of God? So, kung wala sa communion sa Ginoo kanunay, di ka sa kibalong nga tingo to sa Ginoo. You can just imagine during that time, ang hilig sa mga tao, magsakripisyo silang anak because they were idolaters. O niya, saan ba kayong musunod ko sa gihimo sa mga nasod nga akong nagian, nga ihalin akong anak? I cannot do that. But Abraham knew that voice, that words coming from God. Iyag yung giadto sa Moraya, gihala diya anak. But God also just tested Abraham's faith. Muna giingon nila Muna ba? nga kung ang makabalo daw, maka-trust ka sa istorya sa tao nga imong friend yung kaayo. Nga bisag usay sakit, na nindot. Pero kay nakabaluman ka nga, masaligan ni siya nga tao, kaya ang inyong relasyon okay, you will know nga kani nga tao nag-treasure sa ako, nag-care sa ako. Pero kung ang tao ka nang dili siya mo accept, Pastor, sa imo ang giistorya, that means wala gyud mo relasyon nga na-build up. Yeah. Trust ba? Trust. Namagoy activity to na when I was the youth director, kanang trust and full bitaw. Nga imong patumbahon ang tao pero saggon gid mo sa luyo pero nay uban nga di gid mahadlok atras la na maglingi. Okay. So wala gyud. Kay wala pa kay na-establish nga wala relationship sa ila. That is it. And that is sad thing if panalitan mo na kung moingon ta sa spiritual nga perspective
kanang mo wala ta nahadlok ta sa unahan, that means wala pa gyud mo na relasyon nga nabuo sa Ginoo. Wala pa mo nahimong tulay nga kamong duha magka-communicate well. And the same thing sa atoa, kung natay mga friend na we consider friends pero sila di ay wala nag-consider sa atoa nga friend kay whatever you say murag dili man sila mo accept. And the other hand pod ikaw something ina. Anyway, mga kapaglaom. Pastor, there are a lot of people who are watching us this morning and they wanted to hear your message of encouragement and hope to them. And this will also be a time to tell them how grateful we are as a family of SWPUC, Pastor, no, for all the gifts that God has given to us that cannot be wrapped. Dahil mga buwan nato ng pagtinabangay, di ba? Dagan kay Pastor. But this is your chance now of talking to them. Yeah, on behalf of SWPUC, I just want to express my thanks and gratitude to everyone who is part, of the success of our work for SWPUC. Kamutanan yun. Hindi na to mention. Of course, I'd like to mention my wife also. It's very supportive and very active also in doing mission for the church. Ako nakita kapaglaom nga kining atong panaw bitaw nining tuig 2025 dili pa ni mao napay daghan atong himuonon for the next 5 years. So ang ako lang nga ipabot sa tanan, what we had started this year will be continued until Jesus comes. Dili ta mag-count og years sa kanira kutob, no. We have to work together until Jesus comes. So ang akong mga pag-ampo nga unta ang panaghiusa nato bisan sa mga turmoils, bisan sa mga storms, ganiha kaapilong kay atong mga sounds bitaw nga yung unsa man ni. Mga sounds nga makita nato sa atong panaw, daghang mga sounds na magyan diyan, we will determine unsa man nga sound. So sa atong panaw daghang sounds. Sa atong mga voices ba nga atong madungog, pero ang ako lang, we have to determine whether that sounds could make us something that we will feel comfortable, or we will be in fear, or will be in peace. Pero kanatanan mahimo lang gina nga pulos gyud positive, in peace ta, walay kahadlok, tungod kay ang Ginoo kanunay mag-uban kanato. Mao gyud nato If we think that God is with us, who can be against us? Amen. Thank you so much, Pastor. Pastor. I would like to reiterate that last sentence, Pastor. No, if God is with us, who can be against us? If you're praying to God, who are we to not to trust His promises and His words?